Noong ika-20 siglo nasaksihan ng sangkatauhan ang sarili nitong katapusan at ilang halimaw ang nagsimulang lumitaw sa buong planeta at kahit saan magpunta nag-iiwan sila ng malaking pinsala. Gayunpaman isang nilalang ang namumukod tangi sa kanilang lahat at ang kanyang lakas at kapangyarihan ay hindi pangkaraniwan at kinilala ito ng mga tao bilang Godzilla. Ginamit ng army ang lahat ng sandata nito sa pagtatangkang lipulin ang pinakadakilang kalaban nito ngunit kahit libu-libong missile at 150 na nuclear ay hindi ito kayang pigilan. At sa kalagitnaan ng kaguluhan dalawang lahi ng alien ang dumating sa planeta upang mag-alok ng tulong. Sila ay kinilala bilang Exif at Bilisaludos at ang kondisyon ng kanilang pagtulong sa sangkatauhan ay ang mga naniniraham sa planeta ay magko-convert sa religion ng Exif at tatanggapin ang paglipat ng mga Bilisaludos sa planetang Earth. At dahil lahat ng termino ay tinanggap ang tatlong lahi ay nagsama-sama at nagawang lumikha ng ultimate na sandata upang tapusin ang pinakamalaking banta at tinawag nila ang proyekto bilang Mechagodzilla, isang artipisyal na sandata na idinisenyo lamang para sa layunin na protektahan ang planeta laban kay Godzilla. Gayunpaman sa madalas na pag-atake ng halimaw ang proyekto ay nawasak bago pa ito ma-activate at ang tanging solusyon para sa tatlong lahi ay iwanan ang planetang Earth ng tuluyan. Sa araw ng ganap na paglisan si Haro at ang kanyang lolo ay sumakay sa isang space shuttle at naglakbay patungo sa sasakyan ng Aratam at 60% ng sangkatauhan ay nawala at ang mga nakaligtas sa tatlong lahi ay naninirahan ng magkakasama sa sasakyan ng Aratam. Gayunpaman ang kondisyon para sa kaligtasan ng buhay sa spaceship ay lubhang delikado dahil ang lahat ay nagugutom at naghihirap sa kakulangan ng tubig at kailangan umangkop sa isang bagong limitadong pamumuhay. At sa harap nito ang ilan sa mga nakaligtas ay nabaliw at ang ilan naman ay piniling tapusin ang kanilang sariling buhay kaysa mamuhay sa ganitong kondisyon. At 20 taon pagkatapos na kunin ni Godzilla ang buong planeta ikinulong ni Kapitan Haro ang kanyang sarili sa isang space shuttle na nakaparada sa isang malaking spaceship at nagbigay ng isang babala sa lahat ng nakaligtas na sisirain nito ang buong lugar gamit ang isang bomba. Natuklasan ng binata na ang komite ay lumikha ng isang proyekto ng imigrasyon patungo sa ibang planeta ngunit grupong piniling umabot sa ibabaw ng taoy ay binubuo lamang ng matatanda at may mga sakit na tao. At dahil dito naniniwala si Haro na ito ay isang plano upang bawasan ang populasyon dahil sa kakulangan ng pangangailangan. Ilang sundalo ang pumalibot sa paligid ng lugar kung nasaan ang bata at nakatanggap ito ng transmission mula sa kanyang lolo at sinabing nais nitong maging parte ng crew na pupunta sa taoy at hindi pinipilit na gawin ng kahit anuman at ayaw na nitong mamuhay sa ganoong kondisyon. At dahil sa sagot ng kanyang lolo sumuko si Haro at ikinulong ng mga security guards. At sa sandaling nasa selda na pagmasdan nito ang space shuttle na magdadala sa crew sa planetang taoy gayunpaman ang sasakyan ay pinasabog bago pa man ito makarating sa ibabaw ng planeta. Ang binata ay nabalisa sa pangyayari sa dahilan na nawala nito ang kanyang lolo na siyang nag-iisang kamag-anak niya sa mga nakaligtas. At lumipas ang ilang oras si Haro ay binisita sa kanyang selda ni Metphis isang pari ng Exif na iligal nagbigay ng ilang data sa lalaki tungkol kay Godzilla. Iginiit ni Haro na mayroong ilang paraan upang matalo ang halimaw at nanatili itong optimistiko tungkol sa muling pagbalik nito sa Earth habang ang lahat ng nakaligtas ay nais na kalimutan ang kanilang nasaksihan sa mundong yun. Samantala tinatalakay ng komite ang susunod na aksyon na kanilang gagawin at ayon sa ilang kalkulasyon ang lahi ng Exif ay dumating sa conclusion na ang posibilidad na makahanap sila ng isang matitiran na planeta sa loob ng 20 taon ay 0.1%. Ang grupo ay dumating din sa pag-iisip na hindi na sila makakaligtas sa ganong kondisyon sa isa pang 8 taon kaya sinimulan nilang pag-aralan ang posibilidad na bumalik na lang sa Earth. Gayunpaman hindi nila alam kung ang lugar ay matitiran pa rin sa dahilan na libu-libong taon na ang lumipas kung ihahambing sa Earth at sa oras na sila ay nasa loob ng spaceship. At sa gitna ng kanilang pagpupulong pinaalam sa kanila ng isa sa mataas na maraming classified data ang nalik kaya lahat ng crew ay magkakaroon ng access sa napakahalagang impormasyon tungkol kay Godzilla. At habang ang mga nakaligtas ay nagkokomento sa bagong impormasyon nakipagkita si Metphis kay Mulu isang crew member ng lahing Bilisaludos at sinabing ang plano nila ay nabigo sa nakaraan sa pagpapakilala ng bagong relihiyon sa mga tao at paglikha sa Mechagodzilla. Napagtanto ng dalawa na ang mga tao ay wala ng pagpipilian upang magpatuloy na mamuhay at bilang resulta hinulaan nila na sa lalong madaling panahon sila ay babalik sa Earth upang subukan na harapin si Godzilla sa pangalawang pagkakataon.
At sa mga puntong ito sinabihan ni Admiral Umberto ang buong team na magsimulang maghanda dahil dadalhin nila ang sasakyan na aratam sa paligid ng Earth at ito ay isang mapanganib na operasyon dahil ang lahat ng kapangyarihan ng gravitational coils ay gagamitin upang tumalon sa isang space fold. Sa pamamagitan ng paggamit ng 117% ng coil ng sasakyan na gawa ng mga nakaligtas na makarating sa orbit ng Earth at masaya ang buong crew na makita ang ulap na tumatakip sa bughaw na karagatan at binalaan si Admiral Umberto na ilang sandali gagawa ang mga tao ng ilang pag-aalsa upang makabalik sa kanilang planeta. Naiintindihan ni Umberto na isa itong pessimistic na pananaw ngunit sa mga oras na ito nagbigay ito ng ilang utos para magpadala ng drone sa ibabaw ng Earth upang kumuha ng impormasyon at makakuha ng bagong data. At mula dito nagulat ang buong komite sa isang bagong pagtuklas at sa drone 6 na posible na kalkulahin na 10,000 taon na ang lumipas sa Earth at dahil dito isang malawak na fog ang bumalot sa buong planeta at sa tingin nila na si Godzilla ay pumanaw na dahil sa klima at kondisyon. Gayunpaman nakuha ng drone ang isang malaking atomic wave at nagsimulang huminto ang drone. Narinig ng mga tao ang isang dagundong bago tuluyang nawasak ang drone at mula rito natuklasan ng komite na si Godzilla ay buhay pa sa dahilan na ang narinig nilang tunog ay hindi nila makakalimutan. At sa isang bagong pagpupulong pinag-uusapan ng tatlong lahi kung ang susunod na gagawin at ang pagbalik sa Earth. At dahil dito ilang hypothesis ang itinaas upang malaman kung paano nakaligtas si Godzilla ng higit sa 10,000 taon at ilang teorya ang sinabi na natulog ito ng mahabang panahon o sa kabilang banda ang nilalang ay maaaring nagparami at ngayon ang halimaw na ito ay isa sa mga inapo na pinakamalaking kaaway ng sangkatauhan. At pinakahuli naghinala ang tatlong lahi na si Godzilla ay maaaring immortal kung saan sinabi ni Metphis na alam nito kung sino ang responsable sa paglabas ng bagong data ng halimaw sa lahat ngunit sasabihin lamang niya ito kung papalayain ng commander si Haro. Pagkatapos ay natuklasan ng komite na ang binata ay may pananagutan sa pamamahagi ng impormasyon sa buong crew habang pinakawalan si Haro at sumama sa pagpupulong kasama ang mga commander at admiral. Sinabi nito na mayroon siyang plano upang tapusin si Godzilla at pinaliwanag ni Haro na ang nilalang ay may isang mahinang parte ngunit hindi niya alam kung saan ito makikita at sinabing sa sandaling pakawalan nito ang kanyang pagatungal titigil din ang invisible shield nito na nagproprotekta sa kanya sa anumang atake. At dahil dito ipinaliwanag din ni Haro na kailangan nilang pagsamantalahan ang sandaling kahinaan na ito at upang gawin ito maaari silang magpasok ng EMP probe sa mahinang parte ng halimaw at doon lamang nila mawawasak si Godzilla. Sinabi ng Admiral na isa itong kabaliwan dahil pupunta sila ng direkta sa labanan laban sa nilalang at sinabing hindi nito ilalagay ang buhay ng mga nakaligtas sa panganib at lahat sila ay nasa 4,000 lamang ang bilang. Gayunpaman ang isa sa mga kapitan ay nagtanong kung gaano karaming tao ang kakailanganin upang may sigawa ang operasyon at ipinaalam ni Haro na kakailanganin niya ng isang pangkat na mga inhinyero infantry at mga special forces na may kabuuang 600 na tao. At kalaunan ang plano ni Haro ay tinanggap at ang isang malaking grupo ay binuo upang magpatuloy sa Earth at lipulin si Godzilla. Ilang mga space shuttle ang umalis Aratram at nagtungo para sa misyon at sumakay si Haro kasama si Metphis at Elliot isa sa mga kasamahan ng binata. At hindi nagtagal pumasok ang sasakyan sa atmosfera ng Earth at ang lahat sa kanila ay nakarating ng ligtas ngunit ang sasakyang mulo ay nagkaroon ng problema bago ito makadaong. At sa lupa pinaliwanag ni Haro kung paano isasagawa ang operasyon at plano nitong maglagay ng mga bitag at ang unang team na makakaharap si Godzilla ay magpapaputok kasama ang Special Forces. Ang unang layunin ay umatake sa halimaw at piliting ibahin ang kurso nito upang mas masuri nila ang mga electromagnetic wave na nakapaligid sa katawan ni Godzilla. At mula dito matutukoy nila kung anong organ ang responsable sa pagbuo ng shield sa kanyang katawan at wasakin ito. Ang grupo ay nagsimulang tuklasin ang kagubatan ng maingat dahil lahat ng halaman ay nagbago sa paglipas ng panahon at dahil sa radiation ang iba ay nakakamatay. Ang pinakamaliit na pinsala sa kanilang proteksyon na damit ay maaaring humantong sa kamatayan nila. At sa panahon ng paggagalugad kinausap ni Yuko si Haro at muli siyang tinanong tungkol sa ginawa nito laban sa proyekto ng imigrasyon at sinabi ng batang babae na ang kanyang lolo ay nasa space shuttle din at pinaghinalaan na ito ay isang plano upang tapusin ang mga matatanda. Tumugon si Haro na ayaw niyang maniwala na gagawa ang Central Committee ng ganoong bagay dahil yun ay isang malaking pagtataksil sa kanilang sariling kasama. At sinabing wala itong planong mag-alsa laban sa mga tao dahil ang tanging kalaban niya ay si Godzilla.
Pagkatapos ay narating ng grupo ang isang lugar kung saan naninirahan ang mga tao bago mangyari ang pagsalakay at ilang bulaklak ay nagawang mapangalagaan kahit pa pagkatapos ng global na pagkawasak at natuwa si Haro na makita ito at dapat hindi nila iniwan ang kanilang tahanan. Samantala ang kampo kung nasaan ang ilang unit ay naging target ng isang pag-atake ng lumilipad na nilalang na winasak ang ilang kagamitan pati na rin ang pagtapos sa ilang nakaligtas na nasa lugar. Nagpaputok ang mga tao sa nilalang at nagawang pigilan ang pag-atake ng halimaw. Ang grupong pinamunuan ni Martin ay bumalik sa kampo at ang lahat ay nakita ang pagkasira na ginawa ng mga halimaw. Pinagmasdan ng grupo ang katawan ng isa sa mga nilalang at nagawang makakuha ng sample. At sa lab na pagtanto ni Martin na ang mga nilalang ay may kaparehong genetic na material na katulad kay Godzilla kaya nagkaroon sila ng antas ng pagiging pamilyar. At nang sinuri din nila ang mga halaman sa kagubatan naisip nila na nagbago ang mga ito sa paglipas ng panahon at nakabuo ng isang kapal tulad ng metal na katulad ng mga halimaw at batay dito na pagtanto nila na ang kagubatan mismo ang sanhi ng matinding hamog sa Earth. Ipinaalam ni Martin na tanging paraan upang alisin ang hamog ay sunugin ang buong kagubatan. Sinabi ni Elliot na ang plano ay nabigo na ng tuluyan at sa pagtingin nito sa senaryo ang tamang gawin ay ang bumalik na lang sa Aratam. Kinumpontra ni Haro ang lalaki at sinabing hindi sila pwedeng sumuko at sumagot si Elliot na marami nang nawala sa grupo at hindi pa nila nakakaharap si Godzilla at sinabing ang magandang gawin ay i-inhabit ang buwan at kunin ang pinakamaraming resources hanggat maaari. At sa meeting room nakipagpulong si Medphis kay Haro at Elliot at napag-usapan na upang makasulong sa kabilang grupo ng expedition kailangan nilang dumaan sa teritoryo ni Godzilla ngunit ang pakikipaglaban sa halimaw ay ang pinakamasamang ideya kaya dapat silang magpatuloy ng may matinding pag-iingat. Ang lahat ng units ay alamang tungkol sa pag-atake na naganap kasama ang Group A at sa makatuwid kailangan nilang umatras kung saan babalik sila sa Aratram. Ang grupo ni Haro ay nagtungo sa checkpoint ngunit upang gawin ito kailangan nilang pumasok sa domain ni Godzilla. At sa ilang minuto nakita ng unit ang isang malaking soundwave at kinilala ito bilang presensya ng halimaw at sinubukan nilang lumihis ng ruta ngunit ang sasakyan ay hindi magawa ang pagliko at nauwi ito sa pagbagsak nila sa gitna ng kagubatan. Nagsimulang magpanik ang lahat at pinalaya ni Medphis si Haro sa pagkakaipit nito at sinabi sa binata na gamitin ang lahat ng nalalaman nito upang mailabas sila. Pagkatapos ay ginamit ni Haro ang mas maliit na sasakyan at sumulong kay Godzilla at nagpaputok ito ng maraming beses sa nilalang ngunit nabigo na ma-activate ng halimaw ang kanyang electromagnetic shield. Pinanood ni Martin ang buong laban at napagtanto na dahil sa hindi gaanong malakas na firepower hindi gagawin ng nilalang na i-activate ang proteksyon nito. Hiniling ni Haro kay Martin na subaybayan ang electromagnetic frequency ni Godzilla habang sinasagawa nito ang pag-atake at dinala ni Haro ang kanyang sasakyan sa pinakamataas na mararating nito at sumugod ng mabilis pababa habang umaatake sa halimaw. Nang biglang dumating si Martin dala ang isang robot at nagsimulang magpaputok ng ilang beses sa nilalang at mas malakas ang firepower nito dahilan upang maakit si Godzilla. Tinipon ng halimaw ang atomic na enerhiya sa likuran nito at nagpaputok ng malakas na beam kay Martin. Ang pag-atake ng halimaw ay naitala ngunit bilang kapalit na wala ni Martin ang kanyang buhay upang ang lahat ay makuha ang bagong impormasyon. At pagkatapos ng pagkawala nagpatuloy si Godzilla at ang mga nakaligtas ay nanatiling paralisado sa nangyari na dulot ng pinakamalaking kalaban ng sangkatauhan. At lumipas ang ilang oras nakipag-ugnayan si Admiral Umberto kay Medphis at sinabi nito ang pagkawala ni Martin at kung papaano ito naging bayani sa huling sandali ng kanyang buhay. Sinabi ng Admiral na si Medphis ang bagong commander ng operasyon at ang lahat ay dapat na sumunod sa kanyang utos. Samantala tinipon ng XF ang lahat ng nakaligtas sa Group A at ipinaalam sa kanila na mayroon itong announcement. At sinabi na na-promote ito bilang commander ng operasyon sa Earth ngunit malayo ito sa kanyang trabaho bilang isang pari at kung gayon ng isang tao na may katangian ng isang kapitan ay dapat na pumalit sa kanyang lugar at gabayan ang grupo sa tagumpay laban kay Godzilla. Sinabi sa kanila ni Medphis na ang bagong komandante ay si Haro at sinabi ng binata sa kanyang mga kasama na hindi dapat sila sumuko sa mga oras na ito dahil ang kanilang mga ninuno ay nakipaglaban upang magkaroon sila ng ganitong pagkakataon. Sinabi din nito na ang panahon ni Godzilla ay magtatapos at ng lahat ng tao ay maibabalik ang kanilang planeta. At pagkatapos nito kinumpirma ng binata sa lahat ng pinuno ang tamang mga punto ng komunikasyon na gagamitin nila sa labanan at ang distansya ng pag-atake at ang paglalagay ng mga bitag.
Sinabi ni Haro na ang mahinang parte ng kalaban ay ang dorsal fin nito at dahil dito kailangan nilang tumutok sa malapitang pag-atake at itutulak nila ito sa valley kung nasaan ang mga bitag. At makalipas ang ilang oras ang operasyon laban kay Godzilla ay nagsimula at ilang grupo ang nagsama at lumipad ng sama-sama at sa loob ng ilang minuto ang eksaktong lokasyon ng halimaw ay nakita. Ang nilalang ay nasa kagubatan at mabilis na napansin ang pagdating ng mga sasakyan at mabilis na umatake ang grupo at ilang sundalo ang nasawi nang tuluyan silang lumapit sa nilalang. Nagalit si Godzilla nang tinamaan ito at tinipon ng kanyang enerhiya at nagpaputok ng isang malakas na beam sa mga kalaban at nagawa ng ilan na makaligtas ngunit nasawi pa rin ang iba. At sa mga puntong ito sinubukan ni Mulo na humanap ng punto para maikonsentra ang lahat ng lakas ng pag-atake ngunit nagulat ang grupo sa pagdating ng mga servant sa labanan at kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang mga sarili sa mga nilalang at muling iposisyon ang pag-atake kay Godzilla. Ilan sa grupo ang nasawi sa hindi inaasahang pag-atake ngunit sa isang bahagi ng grupo nagawa nilang labanan ito at sa utos ni Mulo umakyat sila sa pinakamataas na punto upang ituon ang kanilang atake kay Godzilla. At ganap na hindi pinansin ng mga servant ang atake ay nagpatuloy ngunit ang halimaw ay lumaban pabalik gamit ang isa pang atomic blast na tumapos sa mas higit pa sa grupo. Tinawagan ni Haro si Mulo at nakakuha ng impormasyon tungkol sa labanan at pinaalam sa kanya ng lalaki na maraming nawala sa squad ngunit kung magpapatuloy sila sa ganitong diskarte magagawa nilang madala si Godzilla sa meeting point. Gayunpaman sinabi ni Mulo na ang gasolina at bala ay malapit nang maubos at sinabi ni Haro na kung magpapatuloy ng ganito ay mas lalala ang kanilang sitwasyon at hiniling nito sa 6 na elite na piloto na sumakay sa malaking sasakyan at magtungo sa frontline. Pinaliwanag ni Haro na magkakaroon sila ng mahalagang misyon ng paglikha ng landas para kay Godzilla upang sundan at kailangan ng grupo na bombahin ito at sirain ang lahat ng nasa landas ng halimaw. Ang utos ay sinunod ng mga piloto ngunit kahit pa sa matinding takot ang mga sasakyan na yon ang may responsable sa paghatid ng crew pabalik sa Aratam. Samantala nagpatuloy ang squad ni Mulo sa pag-atake sa halimaw at kahit pa maraming nasawi ang sangkatauhan ay hindi umatras at ibinigay. Ang landing craft ay inutusan na maglaglag ng bomba at sa ilang sandali ang epekto nito sa lupa ay lumikha ng 100. Nagsimulang maglakad si Godzilla patungo sa mga bitag gayunpaman nagalit ang halimaw at pinaputok ang kanyang beam sa isa sa mga sasakyan. At napagtanto ng isa sa mga piloto na ang halimaw ay nakatingin sa kanyang direksyon at mabilis itong gumawa ng isang emergency na hakbang at nagawang makatakas bago pa ito tuluyang sumabog. At matapos na pakawalan ng mga bomba nagpatuloy ang squad sa pag-atake at ipinaalam kay Haro na ang halimaw ay patungo na sa meeting point at dapat kumilos ng mabilis upang hindi masayang ang pagkakataon. Sumakay ang lalaki sa isang exoskeleton na ginawa para sa malapitang labanan at kasama si Yuko at iba pang nakaligtas sumulong sila patungo sa kanilang poste. At sa ilang minuto narating ni Godzilla ang bitag at sa kaparehong sandali ay na-activate ito. Ang halimaw ay nasa isang lambak kung saan ilang bomba ang inilagay sa bundok at dahil dito isang malaking pagsabog ang nangyari na lumikha ng isang butas at nahulog ang halimaw sa loob na pansamantalang hindi nakagalaw. At sa mga puntong ito sinimulang ng exoskeleton ang kanilang pag-atake sa nilalang at ilang putok ang pinakawalan hanggang sa ma-activate ni Godzilla ang kanyang shield. Sinabi ni Haruo na ang layunin ay tuluyang wasakin ang shield ng nilalang upang mailagay nila ang EMP probes sa loob. At sa loob ng ilang minuto ang shield ay ganap na nawasak ngunit may lakas pa rin si Godzilla upang magtipon ng enerhiya na ginawang imposible para sa mga tao na makalapit sa ibabaw. Gayunpaman hindi pinansin ni Haro ang mga kahihinatnan at nagtungo sa nilalang at hiniling ng lalaki sa grupo na magpatuloy sa pag-atake at huwag siyang pansinin at sa mga oras na ito nagawa ni Haro na ilagay ang probe sa loob ng halimaw na sinundan ng buong squad na nagawa din maglagay ng EMP. Hiniling ni Haruo sa lahat na lumayo sa nilalang at napagtanto nila na ang probe ay tumatagos sa loob ng halimaw at malapit nang maabot ang pinakamalalim na punto ng katawan nito at ilang minuto ang lumipas isang malaking pagsabog ang nangyari mula sa loob. At pagkatapos ng shockwave nagsama ang grupo at sinabing ito na ang wakas para kay Godzilla habang nakipagkita si Yuko kay Haro at nakita na lahat ng nasa exoskeleton ay ayos lang. Siniyasat ng grupo ang pagkawasak ng halimaw at dumating sa pag-iisip na ito ay isang baliw na nilalang. Kinausap ni Adam si Haro at sinabing hindi ito kamukha ng Godzilla na nasa Earth 20 taon ang nakalipas ngunit sinabi ni Haro na kahit hindi ito ang Godzilla ilang taon nang lumipas ang operasyon na ito ay nagpapakita na ang mga tao ay may kapangyarihan at kakayahang harapin ito.
Sinabi ni Adam na ang pinakalohikal na sagot dito ay ang tinalo nilang Godzilla ay inapo ng dating nilalang dahil imposibleng mabuhay ang nilalang ng libu-libong taon. At sa mga sandaling yon ang lahat ay nakaramdam ng matinding pagyanig na nagmumula sa ilalim ng lupa at sa pagtingin nito napagtanto nila na ang isang heatwave ay papalapit sa ibabaw at ang temperatura ay mas mataas ng ilang beses kaysa kay Godzilla. At sa mga oras na yon isang malaking pagsabog ang naganap at dahan-dahan isang matandang imahe ang lumitaw sa harap at ang tunay na Godzilla ay lumabas. Siya ay higit na 300 metro na mas mataas at ang init na kanyang ibinubuga ay hindi kapanipaniwala. Pinagmamasdan siya ni Mephisto mula sa malayo at sinabi na ang hari ng destruction ay nakarating na sa ibabaw at ang halimaw ay nagdulot ng napakalaking pinsala gamit ang buntot nito at ang natira lamang sa mga nakaligtas ay ang tumakas na sa lugar na yon. Ang ilan ay hindi nagawang makarating sa sasakyan sa tamang oras at naiwan at nakita ng nilalang ang paggalaw ng mga tao at nagpaputok ng isang sonic wave na sumira sa lahat ng sasakyang panghimpapawid sa ilang segundo. Nagdulot din si Godzilla ng isang malaking alon ng pagkasira gamit ang buntot nito at ang lahat ay nagdusa sa epekto nito at isang tunay na impyerno ang sumiklab sa gitna ng kagubatan. Nakita ni Haro ang kanyang pinakadakilang kaaway mula sa kanyang sirang sasakyan at muli nangakong tatapusin ito kahit ano pa ang kapalit. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.